Kinilala ng Pangulong Aquino ang kabayanihan ng hukbong dagat para proteksyonan ang interes ng bansa. Sa ginanap na turnover ceremony ng Philippine Navy, pinuri din ng Pangulong Aquino ang paninindigan ng mga sundalo na maprotektahan ang mga isla sa West Philippine Sea. Yan ang balitang hatid ni Elena Luna. Muling pinuri ni Pangulong Aquino ang mga marino na nadestino sa Ayungin Shoal. Sa ginawang change of command ng Philippine Navy Point sa Cavite City, nagpahayag ang Pangulo ng kanyang pagsaludo sa lahat na naging bahagi ng tagumpay sa pag-uwi ng 9 na Marines at pagkapalit ng mga magbabantay doon. Inilarawan ng Pangulo ang Ayungin Shoal na lugar na tila pilit tinataboy ang mga Pilipino sa teritoryo na sa Pilipinas naman talaga. Tunay pong huwaran kayong makakawal at dapat ikarangal ng Pilipino. Bumahaman ng pagsubok. Bumahaman ng pagsubok. Kailanman ay hindi kinalawang at nabakbak ang inyong paninindigan. Sa harap ng mga dambuhalang hamon, lalo lamang tumitibay ang inyong loob upang tuparin ang sinumpaang tungkulin sa sambayanan. Kaya nga po, kasama ng ating hukbong dagat ay naninindigan din ang inyong pamahalaan. At ito po ay uulitin at itidiin ko lamang. Tapos na ang panahong binabaliwala ang inyong hanay. Winawakasan na natin ang yugto sa ating kasaysayan kung saan sa puso at diskarte na lamang dinadaan ang pagtupad sa inyong mga atas. Buong sigasig nating isinulong ang modernisasyon at paglinang sa kakayahan ng ating hukbong sandatahan. Nabanggit ng Pangulo ang pagsulong ng revised AFP modernization program at mga bagong barko at mga aircrafts ng AFP. Dalawa na ang cutters ng bansa, ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz na magpapatrolya sa karagatan. May BRP Tagbanwan na rin na kauna-unahang landing craft utility na gawa sa Pilipinas. May 3 na ring mga bagong naval helicopters. Gusto ko lamang pong linawin. Ang lahat ng ito ay hindi para ipagyabang na moderno na ang ating Navy. Bawat piso nakalaan sa ating hukbong sandatan, bawat bala sa sandata, bawat tornilyo sa sasakyan ay nakatutok lamang sa pagpapaigting ng serbisyo para sa Pilipino at sa buong bayan. Lahat ng ito'y puhunan para sa higit na kapayapaan, stabilidad at kaunlaran ng ating bansa. Hinirang ng Pangulo bilang bagong pinuno ng Navy si Rear Admiral Jesus Millan. Si Millan ay miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1982. Bago itinalagang pamunuan ng Navy, nagsilbi siyang commander ng Western Mindanao. Dati rin siyang Chief of Naval Staff, Commander ng Naval Reserve Command at Commander ng Naval Air Group. Kalakip po ng pagtitiwalang iyon ay karangalan at hamon. Dalawang pangunahin at kritikal na layunin ang nais kong bigyang diin sa panahon ng aking panunungkulan. Ang magampanan ang ating misyon at maitaguyod ang kapakanan ng ating mga tauhan, lalong-lalo na ang mga nakadistino sa Kalayaan Island Group at sa iba pang malalayong pulo at sulok ng bansa. Sinabi ng Pangulo na sa pamumuno ni Millan sa hukbong dagat, tiwala siyang ipagpapatuloy niya ang tuwid na pamamahala ni Vice Admiral Jose Luis Alano. Sa pag-usad ng panahon, lalo pang lumalawak ang halaga ninyo sa sambayanan. Batid po natin, mayroon tayong mga hamon sa ating karagatan at kapuluan na dapat tugunan. Kaya nga po, kung mapapansin ninyo, sadyang napakaingat natin sa pagpili at pagtatalaga sa inyong mga pinuno. Ang kailangan natin, mahusay, may integridad, at laging nakapanig sa tama. Kailangan may kakayahang tignan ang lawak at kabuuan ng anumang sitwasyon. Alisto at maingat sa pag-iisip ng stratehikong mga implikasyong ng kanyang kilos. Kailangan hindi lang basta sumasabay sa agos, bagkus matatag na tinitimon ang hukbong dagat tungo sa ikabubuti ng bansa. At bagaman lahat ng mga pangalang inilapit sa atin ay taglay ang makatangiang ito, tungkulin nating pumili ng individual na mangingibabaw sa lahat, batay sa kasalukuyang kalagayan at pangangailangan ng bansa. At talaga naman po, ang mga kaugulingan at kakayahang ito ang ipinamalas ni Vice Admiral Jose Luis Alano sa nakalipas na 1 taon at 4 na buwan bilang Flag Officer in Command ng Philippine Navy.
39 na taong nagdingkod sa Navy si Alano at nagsimula lahat yon sa Sangley Point sa Cavite City. Kaya sa lugar ding ito, niya hiniling na ganapin ang seremonya ng kanyang pagreretiro. My time in the Navy was a great adventure, one that I will forever hold dear. Hurra! Hurra! Mabuhay, hukbong dagat ng Pilipinas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna, Sangley Point, Cavite City.